Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahil karim, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga kapatid sa Islam, ang paksa natin ngayon ay napakahalaga at sensitibo. Dahil babanggitin natin dito ang mga nakasanayang gawain natin na kung saan ito ay labag sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Babanggit tayo sa aya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Ayon sa malapit sa kahulugan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo o Muhammad, batid nyo ba sasabihin ko sa inyo na kung sino ang talunan sa mga gawain ninyo? Alladhina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yung mga taong nag-aksaya ng kanilang buhay sa kanilang ginagawang makamundong bagay. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. At ang pagkaakala nila sa kanilang ginagawa ay nasa tamang landas sila. Ay nasa gabay sila ng Allah. Ngunit ang katotohanan ay sila lihis sa katuruan ng Islam. Sa tafsir ni Ibn Kathir, sinabi dito, ang aya na to, dalawang aya na to, napapasaloob ang tatlong mga grupo. Yung mga gumagawa na akala nila nasa tamang landas sila, sabi ni Ibn Kathir, yung Yahud wan Nasara. Kasi hindi nila pinapaniwalaan ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang pangalawa, al-mushrikun. Yung mga nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pangatlo, yung mga gumagawa ng bid'ah. Babanggitin natin kung ano bang bid'ah. Si Ibn Sa'di sa tafsir niya naman, kanyang binanggit, ang mga tao daw na gumagawa ng gawain na walang ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At ang akala nila ay nasa tamang landas sila, yon ay walang kabuluhan at walang kasaysayan. At hindi yung tatanggapin sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang syurutul ibada, yung dahilan ng ibada na tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, napapaloob sa dalawa. Al-ikhlas wal-mutaba'ah ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang paggawa ng ibada ay dapat daw una sa lahat al-ikhlas para kay Allah lamang. Maggawa tayo ng sala para kay Allah lahat ng kabutihan. Yung pangalawa, at-tiba'a. Yung lahat ng ginagawa nating ibada, dapat daw naka-format sa ginagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam at nagawa ng mga sahabat at nagawa ng mga tabi'un, al-qurunul mufaddala, yung sinasabi ng mga generation na pinakamainam, sila yung mga gumawa or guide natin sa pag-ibada. Wala na tayong idadagdag, wala na tayong ibabawas sa pag-ibada. Dahil tapos na ang revelasyon, ang Islam ay buo na. Hindi na natin pwedeng dagdagan at bawasan pa. Mga kapatid sa Islam, ano ba ito yung bid'ah? Yung bid'ah, yung gawaing ibada. Hindi ito napapaloob yung mga bagay, yung cellphone, hindi kasali. Pag sinabing bid'ah, ang tinutukoy dito yung ibada. Kung ano ang bago sa ibada na hindi nagawa ng propeta, hindi pinahintulutan ng Quran, at hindi nagawa ng mga sahaba at mga tabi'un. Ito yung bid'ah. Yung gumawa ka ng ibada na wala sa reference ng Islam. Dahil ang bid'ah ay delikado. Delikado pag nagawa natin. Sinabi ng mga salaf, qala salaf, al-bid'a ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. Fa innal ma'siyah yutabu minha.
wal bid'a fala yutabu minha. Sinabi ng mga salaf, ang gawaing bid'a, ito ay kainam-inam kay Iblis kaysa sa paggawa ng maksiya. Bakit mas mainam ang bid'a kay Iblis kaysa maksiya? Dahil ang maksiya daw, pag nakaalala yung tao, matatakot siya, maaring pagsisihan niya yun, makahingi siya ng tauba. Ngunit ang bid'a, pag nakagawa ka, hindi ka makaisip ng tauba dahil nasasarapan ka, nagagandahan ka. Kasi pag akala mo, nasa tamang landas ka. Ngunit ang katotohanan ay lihis ka sa kautusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga kapatid sa Islam, mag-ingat at suriin ang ating ibadah. Kung ang ibadah na yan ginawa mo, na walang tinuro ng Islam, wala sa gawain ng sunnah, hindi pinahintulutan ng Quran, huwag mong gawin. Kahit marami pa ang gumagawa, kahit mahaba pang balbas ng gumagawa, pero abang ibadah yan, hindi katuruan ng Islam, dapat nating iwasan at lumayo tayo sa mga gawain na yan. Wa ba'd, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.